Ayan, yung sumapagpalang umaga po sa bawat kapatid na narito. Waiting sa ating mga viewers. Hallelujah. Ngayon po, lalakaran ng lesson na ating pastora ang commitment. It's all about commitment. What is all about commitment? What is the power of commitment sa ating Panginoon? So dito po sinasabi na commitment is the foundation of any successful endeavor. It's the willingness to do whatever it takes to achieve your goals, even when it's difficult or uncomfortable. When you say commitment, magko-commit tutupad tayo sa pangako. Kahit na ang nangyayari ay hindi maganda, even if you feel uncomfortable, for example, may pinagagawa ang Diyos, ngunit pakiwari mo o pakiramdam mo sa oras na to, hindi ako comfortable na gawin itong bagay nito. Ngunit dahil committed tayo sa gawain para sa Panginoon, gagawin mo natin. Amen? Even na pag-gising natin sa umaga, maaaring hindi tayo okay, but we are Christians. Sabi ng Panginoon Diyos, whatever happens, magpapatuloy tayo. Kaya magpapatuloy tayo. Amen? So, ang commitment po, hindi lang sa mga panahon na okay ang ating pakiramdam, kundi ang commitment sa Diyos, magpapatuloy tayo kahit anuman ang mayroong gulo sa ating paligid. Kahit na sa mga pagkakataon na hindi na natin maintindihan ang ating sarili, mananatili na tayong committed sa ating Panginoon sapagkat ito ang inaalaw ng Holy Spirit na gawin natin bilang pagpapatunay ng pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Bilang pagtupad sa pinagkaisa nating pangako sa ating Panginoon. Whatever happens, whatever it takes, we will remain committed to our Heavenly Father. At doon po natin mararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ito rin na nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay kapag napagtagumpayan natin mga kapatid. Na sa kabila ng lahat ng kauluhan, mananatili tayong committed sa Lord. Magpapakita, kapatid, sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya. Maging sa oras na ito, nawamaranasan ng bawat isa ang banal na Espiritu. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa umaga.
Let's praise Him. Let's follow Him. Learn. Get through natin ang pagpapalala. Lord, your peace. Para sa buhay ng bawat isa. Praise God. Worship your name. We honor your name. Hallelujah.
worship you. Let's worship God. Lord, give us faith to God sa lahat ng pinapagawa ko sa akin, Panginoon. Sapagkat kilala mo kami, Lord. Kilala mo ang bawat isa. Wala kang ibibigay sa bawat isa. Hindi namin makakayanan. Because you are good. You're good. Shaping my life. All I have, I surrender. Give me faith. Give me faith to trust what you say. That you're good. Your love is great. I'm broken inside. I give you my life. I need you to soften my heart. Just what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Keep singing, give me faith, come on church. Give me faith. Just what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I made you your spirit strong in me. My flesh may
Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never. I may be weak. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, church, once again. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord, you are faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of your word, you have led me through the fire. No church would sing. Darkest night, you are just like no other. I know you as a father. You as a friend, I have lived
God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church. Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Praise God. Father God, Lord, thank you. Thank you for everything. Thank you for faithfulness, for your goodness, God. Every trials, Panginoon, na nararanas namin, Lord, nandiyan ka. Nandiyan ka parami sa amin. Patuloy ng Panginoon ang lumapit sa iyo, lahat ng mga bagay, Panginoon, ay magkakalobo. Sapagkat, Panginoon, ang iyong grace, Panginoon, sa amin ay nagmumakaw. We just want to say thank you for everything. Thank you for everything, Lord. Yun ang aming masasabi sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkalaan mo, sa pamilya, sa pagmumot, Panginoon, sa bawat isa. We worship you and we honor you. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Let us continue to welcome the Holy Spirit this morning. He is moving right now. Let's be focused to the word of the Holy Spirit. That apart from God, we can do nothing. Hallelujah, Lord God. Thank you for your sweet presence, O Lord God, for this morning. Thank you for the signs and wonders and revelation na patuloy mo pa na ipapakita at ipaparanas sa amin, O Lord God. We will focus in your presence, O Lord God. There is a fullness of joy in your presence, O God. Hallelujah. More of your Holy Spirit right now. More of your anointing, O Lord God. We dedicate this day to you, Father God. Maraming salamat sa pagkat ikaw ang Diyos na patuloy namin niluluwalhati, na patuloy na nagmamahal at umunawa sa bawat isa sa amin. Salamat sa provision, O Lord God, na patuloy na binibigay mo sa bawat kapatid. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-aalaga, salamat sa dakilang pagkilos mo, Lord God. Kaya karapat-dapat ka lamang tumanggap ng mga papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat po ay palakpakan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. God is good. And all the time. Amen. He is good. More than. No? Napakabuti ng Diyos. Kamusta po? Kapigil mo nga po muli yung katabi nyo. Kamusta?
Amen. Ayan, welcome po. Welcome. Ayan. Napakabuti po ng Diyos. Kung titignan po natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, ay sobra-sobra. May mga pagsabi po ba dito na hindi nila nararanasan ng Panginoon? Wala. No. Teka nyo, katabi nyo kung malungkot ba o masaya. So, ang mga anak ng Diyos ay laging may galak, laging may saya, laging may tuwa, no? Sapagkat alam natin kung sino yung pinupuntahan natin at alam natin yung pinananampalatayaan natin. Amen po? Amen! So, kamusta po? Bagong yugto na naman, no? Bagong buwan. No? Ano ngayon? September 1. No? Bagong buwan. September 1. No? Bagong pasok ng buwan at marami yata mga birthday ng September. No? Mamaya pag-pray po natin kung meron po. So, kamusta po? Last week, no? Last month, no? Parang kahapon lang, August. Ngayon ay September na. Limitaw na ba sa mga nyo si Jose Marichan? Umawit na po ba sa Jose Marichan sa inyong mga cellphone? Dumungaw na po ba? Sabi niya kahapon kasi excited na siya na dumungaw sa inyong mga cellphone. At ayan, but pinakamahalaga at importante po sa lahat ay ang paglilingkod natin, yung commitment po natin sa ating Panginoon. But magkaroon lang po tayo ng recall, no, doon sa ating subject, no, sa ating pinag-aralan po nung nakaraang linggo. No? So ano po yun? Our body is the temple of the Holy Spirit. No? So hindi na sa atin to. Kanino na po ito? Sa ating Panginoon. So gaano natin pinangangalagaan? Paano natin pinoprotektahan yung body na to? Baka naman nasusobrahan na tayo. Baka nagiging mali yung motibo natin sa pagprotekta, sa pagprotect sa katawan na ito. No? Pinoprotect natin yung body nito bilang ito po ay templo ng ating Panginoon. But huwag naman po sa sobra-sobra na talagang gumagastos na tayo para sa pagpapaganda, para sa pagpaputi o ano pa man. Baka nag-wrong motive na tayo na kaya mo pinaayos at pinapaganda yung katawan mo kasi meron kang gusto. No? So, wag ma-wrong motive yung ating pag-aalaga sa ating katawan. Kundi, kaya po natin inaalagaan ito dahil alam natin hindi na atin ito. Kaya, kailangan handle with care. No? But hindi naman po yung word na, alam niyo po yung word na fragile? No? Saan po nilalagay yun? Sa mga box? Sa kung saan ay mga talagang sensitive, yung mga nasa loob, bawal makoting mo ito, baka mabasag. So sa mga dali, mga fragile. Hindi lang fragile. Ano pa? Handle with care. No? So tayo pa minsan ay parang box na yun. Fragile. Hello? Opo. But, habang lumalakad tayo sa ating Panginoon, hindi tayo mananatiling handle with care. Fragile na konting masagi lang, aaray. Konting masagi lang, nakukuha niyo po ako? No? Na hindi tayo lagi nandun na lamang sa loob ng box para hindi babasag. So, kailangan natin minsan nababasag dahil para tayo ay bubuin muli ng ating Panginoon. Hindi tayo mananatili. Sabi nga din sa Bible, hindi tayo mananatiling bata o baby na laging pinapakain. Nakukuha niyo po? No? Na abang tayo lumalaki, natututo tayong kumain. No? So, yan ay patuloy natin pag-aaralan. No? So, sabi po, kanina po in-explain, may paliwanag kanina Sister Grace, kanina, what is commitment? No? Ano ba yung commitment natin sa ating Panginoon? Gano'n na ba yung level? Kung ile-level natin, gano'n ka na ba? Nasa number 2, 3, 4, 5, kung hanggang 10 o nasa 10 yung iyong
yung commitment sa ating Panginoon. So, the state or quality of being dedicated to a cause, no? Or yung sinasabing activity, certain activity that you are committed talaga. Binibigay mo yung time, yung effort mo, no matter what, ano man mangyari, you are committed doon sa bagay na yun. But in biblical terms, no, committed means to love God with all or whole being. No? So, saan natin makikita yon? Saan po natin makikita? Deuteronomy 6:5-7. Ano po sabi doon? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your understanding. No? So, lahat ng parte, no, doon sa Kanya lahat yan, dapat ibibigay, isasubmit natin yan sa ating Panginoon. Maliwanag po. That is the commitment. Naalala ko po noon, minsan po kasi nag-ano sa mind ko, flashback, no? Nag-flashback sa mind ko po, na, kasi parang na-ano ko na, parang, ano kaya kung ako yung nauna? No? Ano kaya si Benny sa Justin? No? Kasi, ang ano ko po, mahina yung loob ni Dennis, so parang minsan lagi siyang nakadepend kung ano yung desisyon. Pero kadalasan natin dito kay ate, kay tita Sally, na sabi niya, minsan may ano po yung word na ginawin ni ate Sally, may tapang, mayroong word ang babae na minsan sumusunod ang lalaki. Tama po ba? Yeah. Minsan yung decision. Though, meron ka ng decision pero hihingan mo pa rin ng kung ano yung advice o ano pa yung may bibigay ng asawa mo. So yun, doon sa tagpo yun, pag nakita ko rin, kapag ang taong in love, gagawin niya lahat ng bagay. Nakuha niyo po? Kapag ikaw ay in love, gagawin mo lahat. Sabi ko, nung time na yun, nung bumalik sa isip ko, grabe pala tapang ni Dennis. Kasi, nakakatakot tatay ko eh. May dalawa pa akong kapatid. Pumunta siya sa bahay para manligaw. No? So sabi ko, wow, kapag taong in love talaga, hahamakin ang lahat. No? Kapag in love, ang isang tao, na walang sinisino, basta ma-feel niya, maranasan niya, mapuntahan niya, magawa niya, no? Yung gusto niya. Kasi in love siya. But too much love can kill a person. Sabi, tama ba? Totoo po, pag sumobra naman po, person yung sabi doon na po, na pwede naman makamatay. Pero yung too much love na yun, pag ibinigay natin sa Panginoon yun, sobra-sobra din po yung love na ibabalik sa atin. No? Commitment. No? Kailangan ng commitment. No po? So, sino dito yung mga talaga namang walang takot na niligawan ng kanilang mga asawa? Ay? Taas na ko. So, nahihiya pa yung iba, no? So, yun. So, may mga danger. No? May mga minsan na may gagawin tayo, may didesisyonan tayo, na may mga danger, pero dahil sa ito ay gusto mo, no? Dahil dedicated ka, no? Committed ka, gagawin mo no matter what. No? But, dapat nasa tamang direksyon, nasa tamang kaparaanan, at kanino ka ba talaga committed? No? Sabi doon, committed, not committed. No? Committed, not committed ang isip. No? Parang ilang beses sila sabi. No? Ulitin ko lang po ulit yung verse natin nung nakarang linggo. You do not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. No? You are not your own. So, hindi na sa atin to. Inulat, for you were bought with a price. So, glorify God with in your body. No? At alam naman natin na the Holy Spirit, may business siya sa atin. Ano yung business niya sa atin?
making us new. Para baguhin tayo, no? Transforming our mind and changing our character. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu. Kaya dapat lagi natin welcome yan. Kasi po yung flesh natin, ang gusto niyan puro kasamaan. Kasi po makasalanan po ang katawang ito. But because of the Holy Spirit na nasa atin, bumabait at bumubuti po tayo. May bumubulong sa atin, huwag mong gawin yan. No, huwag ka manatili dyan. Labanan mo yan. Resist the devil and the devil will flee. Sabi ng Holy Spirit. Pero ikaw, tabi pa ng tabi. No? Sa mga temptation, sabi, resist, labanan mo. Huwag mong tabihan. Malakas naman yung spirit ko eh. No, hindi lagi. No? Pag ganyan yung temptation, hindi na natin alam. So, paano mo nag-sink in sa atin yung message po natin last month? No? Ano ba yung naisip natin? Ano ba yung next move mo para sa relasyon mo sa ating Panginoon? Yung relasyon natin sa ating Panginoon. Malinatili po ba tayo na nakaupo lang dyan? O what are the yung mga bagay na pwede kong pasukan para mag-grow pa yung spiritual ko? Marami pong ministry sa church. No? Kailangan nilang makipag-communicate. So, kanino ba? Kailangan po natin yung mga cell group para lalo pang ma-feed yung spirit na ito. At di po tayo mananatili na magiging tagapakinig lang. Dapat po tayo po ay nag-aaral. Kaya meron tayong devotion everyday. Pinapaalalahanan po tayo na mag-devotion po tayo. Mag-pray po tayo everyday, day and night, night and day. No? Tayo po ay manalangin at mag-devotion dahil po ang mundo po ay pasama ng pasama. Hindi natin alam minsan na-fall na tayo into temptation kasi mahina po ang ating physical. Mahina yung spirit kasi walang napagkukunan. No? Kaya kailangan po natin ng pagkain spiritual. At yun po yung salita ng ating Panginoon. So, bakit ba kailangan mapuno tayo ng presensya ng ating Panginoon? Bakit ba inuulit-ulit yung pastora lagi na manalangin, mag-devotion? Sumama ka sa mga bawat gawain. No? So, thank God, meron tayong dalawang dedicate kahapon. Galing po na, empowered and on fire. At mamaya magbibigay sila ng testimony kung ano po yung naranasan nila. And then, parang nakita ko doon, na-touch din po yung word natin ngayon about commitment. No? The commitment, basta yun, So, yun. So, alam natin na kailangan natin suungin yung ating ginagawa na ito, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil alam natin na kasama natin siya. Unseen man, di ba natin nakikita, pero pinananampalatayaan natin. At yun po, pag-aaralan natin ngayon, yung faith ng tao na ito, na di man niya nakikita, yung pinaglilingkuran niya, yung pinagkakatiwalaan niya, pero nanatili pa rin po siya na nananampalataya. At ito po sa life po ni Abraham's, no? Abraham's commitment to the Lord, no? Sabi po sinerch ko, wala po kasi ang pangalan niya ay Abraham. No? Abraham meaning high father. But ito po ay pinilitan ng ating Panginoon Diyos. So, yung Abraham naging Abraham. So, father of a multitude po ang ibig sabihin ng Abraham. At yun po yung promise ng ating Panginoon Diyos po kay Abraham nung siya po ay binigyan ng command ng ating Panginoon. At ito po yung pag-aaralan natin. So, Abraham's commitment to the Lord. Genesis 11:4-9. Basahin ko po. So, Abraham went as the Lord had told him. And Lot went with him. Abraham was 75 years old. Pakitandaan po yung mga bagay-bagay. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abraham took Sarai his wife. And Sarai muna bago maging Sarah, no? And Lot his brother's son. And all their possession that they had gathered.
and the people that they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of the Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abraham journeyed on, still going toward the Negev. No? So, ano po yung unang makikita natin to sa commitment ni Abraham sa ating Panginoon Diyos? Una po, ano yung command? Go to the place of Canaan. No? Go to the place of Canaan. So, ginawa po ni Abraham. At sa ginawa niya na yun, ano makikita natin yun? Doon, his obedience. Diba? Sinama po niya si Sarah, yung wife niya, si Lot, yung nephew niya, at maging po yung kanyang mga katulong. No? Yung kanyang mga katulong, at sabi po doon, yung ilang bahagi na naipon nila. Yung po, yung kasama, yung daladala nila. No po? So it involved his separation. Bakit? May separation na sinasabi. Mula sa Haran, papuntang Canaanites, hindi nila alam po anong dadatnan nila doon sa Canaanites. No po? At doon sa Haran, meron na po build na po sila doon. No? Meron siyang bahay, may mga hayop, may mga kayamanan, no? Kumbaga, build na sila doon mag-asawa. Pati yung pamangkin niya, okay na doon. Pero, pinaiiwan ng Panginoon Diyos at kailangan pumunta doon sa Haran. Doon sa Canaan. Sapagkat doon yung prosperity na mas maling-receive ni Abraham. So, obedience. No, obedient heart. No, obedience na natin. Sa pagsunod po, may separation. Ano yung separation po? Separation for his family, friends. Sa nanay niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, at maging sa mga friends niya. Iiwan niya. At maging yung ibang pangkabuhayan niya. Hindi naman sinabi na niya yung bahay niya, di ba? At hindi rin sinabi yung mga kawan niya ay dinala niya. Diba? Wala siyang dalang hayop. Ang dala lang po niya, yung sinabi ko po kanina. No? So may separation po na sinasabi. No? So everything, lahat po ng mga bagay na magiging hadlang doon sa pagtawag ng Panginoon sa kanya ay hindi na niya dinala. At yung meron siya na dinala niya, ito ay kapakinabangan sa pagsunod niya sa ating Panginoon Diyos, sa tawag ng ating Panginoon Diyos. So anything that prevents us from progressing as we would desire is a weight that must go. So, kita natin yan. Hebrews 12:1-2. No? So, ano po sinasabi nun? Hello, Hebrews. Hebreo 12:1-2. Offer your body as a living sacrifice. Sorry. Ano pala, Romans. Sorry. Pakihanap nga po, Hebrews 12:1-9. Hebrews 12. Ay. Wait lang. Hebrews 12. Sabi po doon, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ano po ang sabi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. So ito po yung pagpipigil na sinasabi, no po, na minsan may mga bagay na meron tayo na nagiging sanhi o
kalooban ng ating Panginoon. Then sabi pa doon, buong siya nga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya ikakaya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kung titignan natin kung paano yung ginawa ni Abraham na pagsunod sa ating Panginoon, ganun din po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Hindi niya ininda kung ano yung magiging buhay niya. Hindi niya ininda kung ano yung maiiwan niya. Kundi ang nasa isip at nasa puso niya as a man of God is yung sundin yung kalooban ng ating Panginoon. So balik po tayo doon. So anything that prevents us from progressing as He would desire is a weight that must go. Go lang. Bakit? Bakit malakas yung loob ni Abraham na gawin yun? Kasi po alam niya, kasama niya ang ating Panginoon. So, we need to decide to walk by faith and not by sight. If things go wrong, everything is alright. Walk by faith. Lumakad tayo ng may pananampalataya. No? So sa pamamagitan po nito, pinaprioritize po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. No? Sa ginawa po ni Abraham, na pagkalikod dun sa iba na naiwan niya, ay ang pagsunod naman po sa atin, pagharap naman po sa ating Panginoon. Sabi natin kanina, yung obedience, it involved His separation, it also involved His stuff. So parang yun na rin po yun. Pinaliguran niya po. At kung ano man po yung dala niya ngayon para sa ikalulugod. Actually, hindi po kailangan ng Panginoon Diyos yung mga stuff na meron tayo o yung kung ano mang possession, right word, possession na meron po tayo. Hindi po iyan yung hinahanap ng Panginoon Diyos. Tayo po yan ang hinahanap natin. Kailangan ko magtrabaho para magkaroon ng magandang buhay. Kailangan ko nagkaroon ng trabaho, gumanda ba ang buhay? Kailangan ko magka-negosyo para yumaman ako. Nagka-negosyo, yumaman ba? Minsan pinapangunahan natin ang Panginoon sa nais niya na mangyari sa atin. Though ang Panginoon ibibigay niya yung needs natin, pero ang nais ng Panginoon, unahin natin siya. So kailangan mo ng trabaho, kailangan mo unahin muna ang Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Baka umigiling ka ng trabaho, pero yung trabaho na yan, magpapalayo sa'yo sa relasyon mo sa Panginoon, huwag mo nang tanggapin kahit gaano pa kalaki yung sasahurin mo, kasi hindi ka rin magiging masaya. Hindi ka rin makikontento. Kasi ang kakontentuhan, ang contentment po ay marireceive lamang natin sa ating Panginoon. Tama po? Hello? May kausap po ako? Hello? Kahit kasi anong meron ka, no? Sa mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa dagat-dagatang apoy, useless din po. Kasi kung ano man ang meron tayo, hindi po natin yan madadala sa langit. At hindi po iyan kailangan ng Panginoon. Ang kailangan po ng Panginoon ay ikaw. Kaya ang call kay Abraham ay si Abraham. Ang nais ng Panginoon Diyos ay si Abraham. Hindi yung mga bagay na meron siya, kundi ikaw mismo. No? Hindi yung bagay na meron ka, kundi ikaw mismo ang kailangan ng ating Panginoon. No? So, ano pa? Yung makikita natin po doon sa obedience ni Abraham, it involved his surrender. Naalala nyo kanina yung kinanta natin? Surrender. Ano yung title doon? Yung pangalawang worship. Ay, unang worship. Give me faith. Give me faith. Sabi ko, wow, tama-tama to. Mamaya bro, awitin mo ulit ah. No, give me faith. Na minsan ito po yung nawawala sa atin eh. Yung trust sa ating Panginoon. Yung faith sa ating Panginoon. Minsan, nasasalin eh. Kanina sumasalin? Sa sarili mo.
Minsan sumasalin kung sino yung katabi mo, no? Nagdidepend ka doon sa magagawa ng katabi mo, nagdidepend ka sa magagawa ng asawa mo, nakakalimutan mo na ang tanging makakatulong sa iyo ang Panginoon. Kasi pag mananatili we are dependable doon sa mga tao sa paligid natin, sa asawa, sa anak, sa negosyo, o sino mga kasosyo mo, no? Kapag sila ay na-fall, kasama ka nilang mapapall. Hello, yung mga leaders mo, kapag inaay mo lagi sila, kapag sila ay lumayo sa Panginoon, kasama ka. Kaya dapat yung source natin, we are dependent doon sa pinaka-source natin sa ating Panginoon. Para kung ano man ang mangyari doon sa leader mo, o sa kasosyo mo, sa family mo, kaya mo na mapalakas din sila. Kasi ang source mo mismo ang Panginoon at hindi ka nila kasama na lalagla at na mapufol. Nakukuha niyo po ako? No? Isa ka sa magpapalakas sa kanila. Hindi ka nila karamay doon sa paglayo nila. No? Hindi ikaw ang gagamitin ng Diyos para magpakibalik sa kanila. So we need to surrender everything kay Lord. Huwag niyo i-surrender sa asawa niyo lang. Huwag niyo i-surrender sa kaibigan niyo. No? Kundi sa Panginoon lahat-lahat. No? Dahil siya ang makakapag-supply ng lahat-lahat, no? ng pangailangan natin. So, kailan yung huli na kinausap mo ang Panginoon? Kailan po yung huli? Everyday, kausapin po natin ang ating Panginoon. So, nakita po natin yung commitment ni Abraham through his obedience, no? Obedient heart. Then, pangalawa po, meron din his obstacles. No? Ano ba yung mga obstacles na mararanasan at naranasan po ni Abraham noong siya po ay lumalakad na patungo doon sa sinasabi ng Panginoon na lugar na pupuntahan niya. Una po, sabi ng, Abraham wasn't going to find everything smooth sailing. No? There would be difficulties in his pilgrimage. No? Ano ba yung pilgrimage? Yung journey niya papunta doon sa Holy Land. No? Just as there will be in ours. Let's notice a few obstacles that Abraham faced as he journeyed. So sa paglakad natin sa ating Panginoon, merong mga obstacles na kakaharapin tayo at mararanasan na tayo. So, tingnan natin yung unang-una po. Sa buhay ni Abraham, nung siya ay tinawag ng Panginoon. Ano po sabi kanina? Abraham is 75 years old. Very good. Thank you. Sabi ko niyo, patandaan nyo. Thank you, Ate Carol, Sister Carol. 75 years old si Abraham. At bilang ikaw 75 years old, kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba na lumakad patungo doon sa pinapupuntahan ng Panginoon? Mamaya na yung distance, kasama yung distance na yan. So, obstacles yung age. So, maaaring mahina na, no, si Abraham the time, pero yung time na yon na ipinangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Kasi sabi ng Panginoon, ibibigay ko, no, ikaw ay magiging ama, no, ng lahat ng bansa. Marami kayamanan, no? Yung ibibigay ng ating Panginoon. At sabi niya, para saan ba itong mga kayamanan na ito? Wala naman akong anak. Wala namang magmamana. Pero sabi ng Panginoon, no, yung kanyang promise na magkakaroon po. Pero ilang years nilang hinintay yun. Ilang years po kaya nung nagkaanak si Abraham? 100 years po. So ilang years? 25 years na sila po ay naghintay para po sa anak na yun. At yun po ay si Isaac. So, hindi mo ngayon maaaring merong inuutos o sinasabi sa atin ng Panginoon, merong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Maging ito ay pangungusap sa panaginip o ano pa man, na nape-pressure ka paano kung gagawin yung mga bagay nito. Only need to do is to trust
Just trust Him. Trust Him. Pinaglupa mo na yung mga bagay. Katulad ni Abraham. Pinalikuran niya. No? Iniwan niya para lang sumunod sa ating Panginoon. Na kahit na may age na siya, pero hindi siya tumigil. Hindi niya ininda yung age niya para sumunod sa ating Panginoon. Kundi nanatili po siya. So, yun tayo po. Kamusta po ba? Kaya pa po ba natin na maglingkod sa Panginoon? Dapat walang makapagpipigil sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, 1 Timothy 4:12, sabi daw, huwag mong hayaan hamakin ka ni naman dahil sa iyong kamatahan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ganun din po yung sinasabi ng Titus chapter 2, no? Sa mga matatandang babae at matatandang lalaki. Yung manatili sa pananampalataya, manatili po sa paglakad na maging mabuti, no? At kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yan po yung nais ng Diyos, no? I-place, nakita natin yung age niya. Dito man ay isa sa obstacles niya, no? Then pangalawa po, yung sinabi ko kanina, the place Canaan, no? Alam natin yung Canaan, kung aaralin natin yan, is a place they practice human sacrifice, various fertility rites, and had no regard for morality and decency. Abraham was headed into hostile territory na wala siyang kakampi doon sa lugar na yon patungkol sa pananampalataya na meron siya para sa ating Panginoon. Kasi marami silang Diyos, marami silang sinasamba, yung mga Canaanites, no po? At marami silang ginagawang mga pagkakasala. Hindi nila kinikilala po ang ating Panginoon Diyos. Iba po yung God nila. No? Iba-iba rather. Iba-iba yung Diyos nila. No? Kung aaralin mo natin. So, yun lang eh. Parang hinder na. It's an obstacle for Abraham. Ano gagawin dito? Paano ko doon? Pero wala siyang inisip na ano pa mga bagay. Basta sumunod siya. Kasi alam niya, kasama niya ang ating Panginoon. Marami tayong obstacles sa buhay natin. No? Marami sa paglakad natin sa Panginoon, maaari may hindi makaunawa. Bakit ba lagi every Sunday nandiyan ka sa church? No? Bakit ba pag may mga events, kailangan mo pang sumama? Kapatid, hindi ang tao ang makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon Diyos. So, kamusta po yung relationship natin sa ating Panginoon? Ano ba yung mga obstacles na meron tayo na hindi mo ininda, kundi dinaanan mo lang at nagpatuloy ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon? Obstacles, maraming mga pressure na nangyayari sa buhay natin. Napu-pressure tayo, baka kasi wala tayong ganito pa, o ano pa man, na ninanais mo na magkaroon. Pero wag mo hayaan na malunod ka sa mga bagay na wala ka, na pilit mong hinahanap. Ang Panginoon nandiyan. Marami siyang pinapakita sa iyo, kaya lang hindi mo makita dahil nakapokus ka dun sa isang bagay na gusto ng flesh mo. Pero ito yung gusto ng Spirit. Nakukuha niyo po ako, catch me in the Spirit. No? May magagawa ka pa, kapatid, para sa templo ng Panginoon. May magagawa ka pa para sa ubasan ng Panginoon. So nawang mangusap ang Panginoon Diyos sa pag-uwi niyo po. Pag-uwi niyo po sa bahay niyo. Akopin, ligligin. No? Ano ba ang matutuwa ko? Ano ba ang natutulong ko sa ubasan ng Panginoon? Lord, use me. No? Bilang tayo po, nananahan ng Santong Espiritu sa atin. At yung command niya to go and preach the gospel. Yung command, ng mandate ng ating Panginoon, yung mandato niya sa atin. So, ano yung ginagawa ko para sa ubasan ng Panginoon? Okay, yung mga ministry dito sa loob ng church, pero mas tinatawag tayo, una tayong tinatawag ng Panginoon doon sa labas, na para kung anong relasyon na meron ka, na na-build mo kay Lord, ito naman po ay ibabahagi natin para sila rin po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Makilala nila na hindi lang pala sa mabubuting gawa ako maliligtas, kundi kailangan ko ang Panginoon Diyos sa buhay ko. Kailangan ko siyang tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay ko.
Kanya. Hello? Total dedication. Total dedication. Madami po mga Canaanites sa buhay natin, sa paligid natin. Napilit na idinadown po tayo. Pero huwag po tayo magpa-down. Hindi po tayo lagi ng lakas sa ating Panginoon ng kapang po. Sa Matthew 10:17, sabi po doon hanggang 18, mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darapin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Ito po yung paalala ng ating Panginoong Jesus na nandito pa siya sa lupa sa mga disipulo po niya, sa mga disciples po. At ganoon din po sa atin. May nagre-reject man sa atin na may bubuksan tayo, may nais tayo buksan ng mga, may nais tayo na mabuksan ng mga Bible studies, no? Pag nire-reject tayo, hindi tayo yung nire-reject nila, kundi ang Panginoon. So huwag kang ma-offend. Kapatid, tuloy lang. Tuloy lang sa pag-i-invite. May ini-invite ka, hindi ini-ignore ka. Hindi ikaw ang in-ignore nila. Ang Panginoon Diyos. Kaya tuloy lang. Tuloy lang sa pag-i-invite, tuloy lang sa pag-share ng word ng Panginoon. Kaysa wala po tayong ginagawa. Kasi wala po tayong praise report pagdating natin sa langit. Anong ginawa mo? Tanungin tayo ng Panginoon, anong ginawa mo sa lupa? Makinig lang po. No? Lahat po tayo ay kinumand ng Panginoon para mag-share ng gospel niya. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Minsan po kasi dumarating sa point na, Lord, natatakot ako, nahihiya ako. No? We are afraid for rejection. Yun po yung kalaban natin. At alam natin, yung rejection, alam natin yung fear, ay hindi galing sa Panginoon. Kanino po? Sa kaaway po. Hindi po tayo binigyan ng espiritu ng katamaran, ng takot, kundi po ng tapang ang ibinigay po sa atin. Tapang po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. So, then, yung last po doon sa obstacles po ni Abraham is yung distance. So, ito po tayo sa distance. From Haran to Canaan. So, ilan po kaya ang alam nyo? Nasabi ba, nabanggit pa? Pero ayon po sa pag-aaral, 500 ano ba yun? Miles. Convert po natin, tingnan ko po yung kinonvert ko, kung 70 MP, hindi ako magaling sa ano po, MPH ba tawag doon? Minutes per hour. Miles per hour. No? 70 mph. So, convert ko natin sa oras. Kung ilang oras ita-travel yun, 7.14. 7 hours and 14 minutes po. Hindi ko pa alam kung by ano ba yun? By transportation or may car or walking lang. Kasi during that time is walking lang. No? So, hindi sumuko si Abraham papunta doon kahit nasa old age na siya. No, hindi niya ininda. So, tayo ba? Baka mamaya isang oras pa lang tayo na lumalakad, sumusuko na tayo. 2 oras, 3 oras, 6 na oras, 1 oras na lang, sumuko ka pa, ibibigay na sa'yo ni Lord yung pagpapala. Makakarating ka na doon sa pinangako ng Panginoon. Susuko ka pa ba? So, marami minsan, para mauubos na yung pasensya mo eh. Dumarating po tayo sa point na gano'n, ubus na ako. Konti na lang, ubus na ako. Pero hindi. Kailangan natin ng patience. Kailangan natin ng kindness, ng faithfulness. No? Kasi habang tayo ay lumalakad, tinatanggal ng Panginoon yung mga sakit-sakit natin, yung mga sin natin.
no? Maaaring magreklamo, no? Nagugutom kami, no? So, yung duties and responsibilities ni Abraham, bakit? Kasama niya po yung mga kawan niya, kasama niya po yung mga katulong niya, kasama niya asawa niya, kasama niya yung nephew niya, na syempre, siya yung may responsibility, duty niya na kakainin yun sa kanya kukunin. Pero he trusts God. Minsan, Lord, malapit na yung katapusan, magbabayad na ako ng bilat, magbabayad na ako ng internet, magbabayad na ako ng tubig, magbabayad na ako ng kung ano-ano. Trust God. Malapit pa lang naman eh. Hindi ba naman katapusan na? Pero katapusan na kahapon, nakapagbayad po ba ang lahat? Di ba? Kapatid, we need to trust God. Huwag yung nagmumuklong na tayo sa isang tabi nila pa kung ano nangyayari. Hindi tayo yung identity natin. Dapat kahit may problema at konti ang pera, dapat laging masaya. Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, lagi may dalak sa Pilipinas. Totoo po yan po yung ibibigay ng Diyos. Hindi sukatan ng dami ng pera para maging masaya ka. Sino yun yung ganon? Masaya ako pag maraming pera. Sino po yung ganon? Sukatan ng maraming pera para laging masaya. No? Kasi meron pa ako narinig na testimony pag 500 na lang yung pera niya sa bulsa. Nalulungkot na siya. No? Ako nga nun po, nagpupunta po dito. Mag-ano po kami Bible study, pamasahe lang po talaga na ako. But praise God, hindi pananatiliin ng Panginoon na mananatili ka sa ganun lang. Amen! And then last po, is opportunity. Ano yung naging opportunity, ano yung oportunidad na na-receive po ni Abraham? No? Una po, he experienced God's promises. Naranasan po niya. Wala po siyang dalang ibang mga bagay o kayamanan. Kundi yung sabi na ipon lamang po nila. Siguro, sakto lang yun sa pagpapakain niya doon sa mga kasama niya. Pero the other, yung mga kahayupan, kasi po ganun yung word. Ano? Kasi ang po ng kayamanan before yung mga hayop, marami kang alagang hayop. Marami kang animals, yun po ay kayamanan sa kanila. Pero iniwan niya po yun. At doon sa paglakad nila papuntang Canaan, na po, may time na sinasabi niya na para ma-absorb o para makarating sila doon sa place na yon na walang panganib, ipinapakilala niya po na yung asawa niya ay kapatid niya. But in reality, kapatid naman niya po talaga si Sarah sa ama. No? Kasi po, kapag napakaganda po, kasi ang sabi niya napakaganda ni Sarah, kaya yung maganda niya, huwag niyo masyadong ilalabas baka may makakulong. Hindi, ganda po kasi ni Sarah noon. Natatakot si Abraham na baka mamaya kitlin siya para makuha lang yung asawa niya. Doon alam niya kasi na asawa ka. Kung yun yung ipapakilala niya. Kaya laging pakilala po ni Abraham sa hari ay kapatid po niya. No? But pag nalaman nung hari, no po, kasi po may kaparusahan kapag ginalaw po nila si Sarah. No? So, si Abimelech, nung nalaman niya na ito pala ay asawa niya, nabilik niya. At sabi pa po na kung kailangan nila tumira doon sa lugar na yun, sige, open, tumira na. And then binigyan pa sila ng mga hayop, ng mga animals. No? So, ganun ka-grabe si Lord. Yung promise na ibibigay. Kung ano yung nawala sa iyo, masigit pa yung ibibigay. Nakita natin yan sa story po ni Job. Yung po ba nawala lahat sa kanya, pero yung pinalit ni Lord the best. Kaya kung may nawawala po sa atin, huwag tayo masyadong magbukbuk. Kasi baka, it's time lang. Kaya, yung iba po, pag-aaralan pa natin sa mga susunod na linggo, napakaganda po ng ano na to. So, na-enjoy niya yung God's presence. And then, yung last po ay he enters dun sa place na sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na sabi po doon,
na yung place ng Canaan, no, ay sa pakiwari ni Abraham ay heaven na para sa kanya. So, kahit para po dito sa mundong ito, na magulo, ang daming pagsubok, ang daming problema, pero kapag sinet mo yung heart, yung mind mo, nag-commit ka sa Panginoon, this earth is a heaven for you. Kasi si Lord, bibigyan ka ng kapayapaan. Ipaparamdam sa'yo yung pag-ibig. Kaya kailangan lamang po sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Remember that our body is not our own. Binili na po tayo. Kaya kung madalas kung ano yung ginugusto ng laman natin, kalimutan po natin yan. Ang isipin po natin yung gusto ng Banal na Espiritu. At ito po yung gusto ng ating Panginoon para dumako tayo sa pagpapala. Pwede po ba natin awitin muli po yung give me faith? Tama ba? Let's trust our God. No? Trust Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, brother. Trust God. Minsan parang bakit ba paulit-ulit na lang yung nangyayari? Kasi baka hindi tayo natututo. So akala mo nung una na naranasan mo, ay okay ka na, napatawanan mo na. Pero bakit umuulit? Kasi nais ng Panginoon, kapag umulit yan, hindi na katulad before kung paano mo siya hinandle. Sobrang iniiyakan mo, pero ngayon, okay lang. Alalahanin po natin na kung ano yung pinapahalagahan natin sa buhay na to, pwedeng kunin ng Panginoon upang mag-focus ka sa Kanya. So let's surrender everything sa ating Panginoon. Gawin po natin ito isang panalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kailanganin natin ang Panginoon sa buhay nito. Come on, church. Let's be free to say those words sa ating Panginoon. All I
ginawa kahapon, no, na mabahaginan lang po tayo ng apoy nila. So, sino po una? Nice. Sorry po, praise God. Yung napag-aralan po ngayon is related din po sa napag-aralan kahapon. It's about commitment. Isa sa mga natutunan ko po, nag-strike sa akin dun sa pinuntahan namin kahapon is how we commit ourselves to our ministry ay sa pinagkaloob ng ating Panginoon. Ako, personally, nung nag-gathering kami, nag-share kami sa bawat isa. Tinanong namin yung bawat isa. Na-share nga nung iba na paano natin magpapakita yung commitment sa ating Panginoon. Then, sabi nila is kapag na nagbibigay ka, nag-spend ka ng time sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay umada ng mga gawain, sa ministry, nag-involve ka sa ministry. So, ganun yung point of view nila. But sa akin, personally, kasi ako experience ko na rin na kung paano talaga yung magiging may papakita yung commitment sa ating Panginoon is alam natin na sa ministry, sa church, hindi nawawala yung mga disappointment. Tama? So, may mga obstacle din na pinagdadaanan. So, paano natin may papakita yung ministry? Kapag tayo ay disappointed na sa ating ministry o sa ginagawa natin sa ating Panginoon, mapapatuloy ba tayo sa ministry natin? Mapapatuloy ba tayo na susundin ng ating Panginoon kung ano yung pinagkaloob sa atin? So, that's how we commit ourselves to our ministry and to our faith sa ating Panginoon na kapag nandun na tayo sa mga obstacle, nandun na tayo sa mga disappointment, nandun na tayo sa panghihina. Sabi nga dun sa, dito sa take note ko, So, nanonood ko po siya kahapon. Ayan. Are you more intimate or distant, and what can you do about it? Ano ba yung kapag dumadating na tayo sa point na gano'n na nangihina tayo, ano ba yung lagi natin iyan sa isip natin, ano ba yung pwede kong gawin? Hindi tayo yung magdedwell dun sa nararamdaman natin or dun sa bagay na pinagdadaanan natin. So, ay ganun po yung committed na doon natin may papakita na committed tayo sa Panginoon. So, napakaganda po nung mga pinag-aralan natin. Kaya so, masyado pong mahaba. So, tawagin ko si Bro. Ayan po. Actually, dapat yun talaga yung nananaw. Kasi pang-general talaga yun. Pero, ito lang yung akin. Buhay mag-asawa. Alam ko naman yung mga tayo. Ang men's conference talaga yun para sa mga katatayan. Yun. Ang niyan ko na lang dito is yung buhay mag-asawa. Ang asawa natin, tayong mga tatay o mga haligyan tahanan. Ang ating gabiyak is buhay natin yan. Sabi ng si Pastor John. Buhay natin yun. At ang English niya is life. So yung apat na yun, yung L-I-F-E is living. Yung L is listen. At sabi ko sa Genesis chapter 16 verse 1, tagalogin ko po, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae ng taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sikingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. Yun po, dito po, nagpapakita lang po dito na hindi lang tayo mga tatay ang nasusunod sa loob ng tahanan. Kumbaga, dapat natin pakinggan ang ating mga asawa sa lahat ng pagkakataon. Kasi pinagkaisa tayo eh. Tulad nung nangyari doon kay Eva Tadan, di ba sila yung asawa? Kaso nga lang, ang nangyari doon is nagkaroon sila ng pagkakasala dahil din doon sa asawa. O, nandoon si Adan, nung time na tinutokso ni Satan si Eva. Pero walang ginawa si Adan
Eva, at the same time, dahil sa pakikinig niya sa kanyang asawa, nagkaroon na rin siya ng pagkakasala. So, meaning lang, hindi sa lahat ng bagay o pagkakataon, ang nasusunod is lalaki. May pagkakataon din ang babae. Kaya nga nung Old Testament, nangyari yung mga bagay na to dahil sa pinagtisa ang isang babae at sa lalaki na although dapat binibigyan natin ng pagkakataon na magsalita ang babae sa atin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kung masama na, katulad na nangyari kay Eva Pedro, masama na is magwawalang bahala lang tayo. Hindi, give and take bilang isang mag-asawa. At yun po yung L, yung sa listen, yung sa life. Yung sa ay naman po is intimacy. Sa mag-asawa po talaga dapat nagkakaroon po tayo ng intimate relationship, both of us. Kumbaga, sa mag-asawa naman to, at alam naman natin kung ano yung mga pwedeng nangyayari sa mag-asawa kung sila na lang yung dalawa ang magkasama. Sa mag-asawa naman talaga, yung mga mag-asawa kasi. Kumbaga, dapat hindi rin nawawala yung intimacies between you and your wife. Kasi kung tumatag yung isang relasyon ng mag-asawa, yung intimate relationship nyo bilang husband and wife. At makikita naman natin ito sa Proverbs 27:17. At doon po sa F, sa life, yung friendship, na hindi lang po dapat na asawa ang turing natin sa kanya, kundi dapat maging isang kaibigan din natin siya. Tulad ni Adan nga, yung time na siya lang na nandoon sa Garden of Eden, nakita ng Panginoon, walungkot siya, kailangan niya nakasama. At bilang isang asawa, dapat kaibigan natin siya na, kumbaga siya yung shoulder to cry on natin, hindi ba? Dapat po sa mag-asawa, hindi dapat natin seryoso yung usapan niya. Dapat meron diyang tinatawag na biruan, kasama yung mga anak, upang yun, maging nakatag pa rin yung samahan natin ng mag-asawa. At yung E is enjoy. Dapat hindi po nawawala sa atin yun, na ano busy ng buhay natin, maraming trabaho, babae lalaki, hindi po dapat nawawala yung lumabas man lang tayo kasama ng ating mga anak. Kasi kasama po yan bilang isang pagtatag o magiging matatag ang isang mag-asawa kung meron din nararanasan na enjoyment sa buhay. Yun ang thank you po. Sa nasusunod, yung mga kalalakihan, kung meron ano po, sumama po tayo kasi para din po sa inyo. Ayan, pwede po tayo magtayo. Meron po tayo ngayon pag-alala muli po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating communion. And habang pinibigay ko ang mga elements, okay, sige po. Ito po ay pag-alala natin po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus kung sa krus ng Kalbaryo.
12, 23 hanggang 28, sabi po dito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkalulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Bago po natin i-take, can we all pray? Panginoon, salamat po sa katawan mo na ito na nagsisimbolo, sa tinapay na ito na nagsisimbolo sa iyong katawan namin, property, Father God. We ask, Lord, na sa dahil dito, Panginoon, ito na nga po, nagkaroon kami ng kalayaan at kaligtasan, Panginoon. Sabay-sabay po natin na kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin po tayo. Ang Diyos, salamat po sa kopang ito. Sa pag ito ay sumisimbolo sa inyong dugo na naglinis sa aming mga karumihan. Salamat po, Panginoon, na inaalala namin ang mga bagay na iyon at patuloy na pinasasalamatan. Kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin. Sabi ng Panginoon, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Let us all pray. O Lord, napakasarap po na maalala po ang bagay na ito, bagamat masakit sapagkat buhay mo, ang kapalit ng aming kaligtasan. Pero salamat sapagkat hindi ka naging patay, kundi ikaw ay muli kabuhay at darating muli, Panginoon, upang kami ay isama kung nasaan ka nararawan ngayon. Kaya salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aming natamo at patuloy kami nalalakad ayon sa iyong kalooban. Lalakaran namin yung nais mo sapagkat doon magkakaroon kami ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan at tunay na pag-ibig, O Lord God. Sa iyo lamang lahat ng papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray na po for our thanks and offering po. Let's close our eyes. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa kaani ko sa pag-provide po ng aming mga buhay. Panginoon, ngayon po, kami po ay magkahabog sa inyo. Bigyan niyo po kami ng tapat na puso o na ibigay ang para sa inyo. Bless niyo po, Panginoon, ang mga trabaho, negosyo ng aming mga kapatid. Iniaalay po namin ang aming ipapo sa inyong Lord para sa paglago ng inyong templo. Tinataas po namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
tayo mag-isa tayo for our closing prayer. Sorry. Hallelujah. Panginoon, patuloy kami nagpupulit ng papasalamat, Lord God. Tinatakila ang pangalan mo, Lord, sa oras at pagkakataon. Lord, maraming salamat po sa mga words na narinig namin, Lord God. Mga salita mo na narinig namin. Tunay nga po na hindi lang ito pumasok sa aming tenga at lumabas sa kabila. Lord God, but Lord God, I pray na sa bawat word na narinig namin, we commit ourselves to you, Panginoon, ito rin po na nag-manifest sa aming mga buhay, Lord God. And Lord God, I pray na patuloy po namin na mag-i-apply ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. May the times, Father God, na nangihina kami, na sinusuko kami, na merong mga balakid, Lord God, obstacles, Lord God, I pray, Lord God, kung paano naging faithful sa Abraham, Panginoon, ganun din po ang bawat sa amin, Lord God, na maging tapat, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. And Lord God, huwag mo pong hayaan na anumang gawa ng kaaway, Lord God, ay makasira sa aming pananampalataya, Lord God. Of course, Lord God, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. How we stand in our faith, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat kapatid, Lord God. We pray, Father God, sa mga oras ito, Lord God. Tunay po na iba yung kalakasan. Ang marilasip pa namin, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, sa kaharapin namin, panibagong linggo, panibagong araw, Lord God. Ikaw ang Diyos na mag-ingat sa bawat kapatid. Ikaw ang gumabay, Lord God. And Lord God, I pray na patuloy mo po na instalan, Panginoon, yung mga salita ng aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Father God. And Lord God, right now, sa aming pansamantalang pag-iwala-wala ni Lord God, ikaw po ang Diyos na mag-ingat sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, Lord God. Nawa, Panginoon, kung paano mo kami ingatan sa pagpunta dito, ganoon din na sa inyo saan kami na makakauwi, Panginoon. We thank you, Father God, we glorify you. In Jesus' name, amen.